Nagbigay na ng paglilinaw si Reyna Mercedes Mayor Malu Respicio sa Guban kaugnay sa paratang ng katiwalian laban sa kanya ni Vice Mayor Harold Respicio hinggil sa isang ordinansa na umano'y hindi dumaan sa tamang proseso. Sa kanyang pahayag, binigyang linaw ni Mayor sa Guban at binigyang diin na ang kinukwestyong ordinansa ay legal at dumaan sa tamang proseso. Ayon sa alkalde, ang Local Budget Law No. 91 na ipinatupad noong August 29, 1994 ang naging batayan ng Municipal Development Council o MDC sa pagrerekomenda ng mga programa at proyektong pagkakagastusan ng natanggap na pondo ng Reyna Mercedes mula sa Tobacco Excise Tax noong 2022. Anyang MDC ay binubuo ng iba't ibang sektor na siyang nag-a-adopt ng investment plan na inirerekomenda sa sangguniang bayan, kabilang ng ilang priority projects. Nakasaad niya sa Local Budget Law No. 91 ng Local Chief Executive at iba pang lokal na opisyal ang may tungkuling tiyakin na ang Local Development Council ay maayos na maipatutupad ang mga programa at proyektong naayon sa mga alituntunin. Nakapaloob din sa batas na ang beneficiary LGU ay inaatasang maglaan ng 25% ng kabuang bahagi nito para sa cooperative programs, livelihood projects at financial support sa mga tobacco farmers. Anya, malinaw na nakasaad na 25% lamang at hindi ang buong excise tax na bayan ng Reyna Mercedes ang dapat mapunta sa mga magsasaka ng tabako. Ito ay upang mabalanse ang long-term at short-term investments. Kabilang sa mga long-term investments ang mga eskwelahan at sa katunayan ayon kay Mayor Saguban, ang katas ng Tobacco Excise Tax ay makikita sa 20 barangay ng naturang bayan, kabilang na ang munisipyo. Nilinaw din niya na ang Tobacco Excise Tax ng isang munisipyo ay bumababa bilang development fund. Dagdag pa ng alkalde, bukas ang kanyang opisina para sa sinumang nais makita ang mga supporting documents at mga paliwanag hinggil sa naturang usapin. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Reyna Mercedes Mayor Malu Respicio sa Guban. Sa batas at memo na ito, nakikita ang ating demokrasya. Sa isang demokrasya, lahat ng sektor, lahat ng boses ay dapat maparinggan, lalo na pagdating sa pagpapabuti ng estado ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi pwede pong diktahan ng isang tao lamang o isang sektor lamang kung paano uunlad ang isang bayan. Kami pong mga elected official, yan po ang aming nais gawin. Alamin ang prioridad, pangangailangan at hanapin sa gobyerno, lokal man, nasyonal, even the barangay levels, kung paano matutulungan ang ating mga kababayan.